So, pag nawala po ako, babalik din ako agad. Baka nawalan lang ng internet or nag-disconnect. Okay? And then, if may mga question po, no, while in the training, birthday, anong birthday? May birthday yung ano, may okay. May birthday daw pala kaya hindi siya naka-attend. Hindi, meron pang isa sa akin, Adminix na nag-chat sa sa personal Facebook ko. Sabi niya daw, stranded daw siya. Mag-join ka na lang. Message ko na lang siya. Ayan. Since andito naman ng lahat, itutuloy na natin yung training. Okay. And then, kung may mga question po, no, feel free to interrupt me, raise your hand, or i-send nyo lang dun sa chatbot or sa comment or chat features ng Zoom yung mga question nyo. So, preferably at the end po ng session, pero if hindi nyo na talaga kayang matiis at gusto nyo na magtanong, pwede naman po na magtanong. Okay. Ayan. So, start na po tayo, no? Okay. So, bibigyan ko lang po kayo ng short background regarding VAs of the future. Nag-start kami around 2021, pero that time kasi hindi pa kami nagra-run ng ads. So, yung market namin is very organic. So, yung mga friends lang or friends of friends. So, hindi pa talaga ganun kadami yung mga nagjo-join. And nung recently, nung medyo sabi ko parang feel ko ready na ulit ako magturo, ready na ulit ako mag-coaching, nag-start ulit kami around June and nag-run na kami ng ads by that time. And then, nagkaroon na kami ng another course which is Medical Virtual Assistant. And hopefully, no, yung iba dito, I know your names are very familiar. Parang galing kayo ng Medical Virtual Assistant Batch 2. No, if I'm not mistaken, parang si Ma'am Jenny, si Ma'am Fatima, si Ma'am, may isa pa eh. Parang galing, okay, galing siya. Kabisado ko yung name. Ayan, oo, may mga utang pa ako dyan na resume. Okay, thank you again, Ton. Thank you so much po for joining the General Virtual Assistant Training course. And I hope na makatulong to sa journey nyo sa freelancing. No, it's yung day one natin, yung mga nag-join sa Medical Virtual Assistant is almost the same yung day one natin, no? So, feel free po to just, watch the recording o kaya, ask any question. So, this is naman, is focusing on general, training. Ayan. Ayan. Yung topic po natin na i-discuss for General Virtual Assistant is day 1 is what is Virtual Assistant, knowing your Virtual Assistant or General Virtual Assistant careers, your core and then your core skills. Day 2 natin is inbox and email management, calendar management, project management, CRMs, and how to keep it updated, how to optimize your resume on day 3, how to use your interview. Ako lang daw ba yung hindi nakakarinig? Nakakarinig ba yung iba? Loud and clear naman, di ba? Okay naman daw sa kanila, ma'am. Check nyo na lang po yung speaker nyo. Okay. And then, how and where to find your clients. Okay, no? So, ang mas detailed natin, nawawala yung isa kong slide. Okay, ang mas detailed natin na i-discuss for day 1, which is the day, is what is virtual assistant. Still pros and cons of being a virtual assistant. Skills to have and skills that you need to develop, and then must have tools for virtual assistants. Type of virtual assistants, and then core. Ikaw as a virtual assistant. And then day 2 natin is calendar management. Yan yung mga i-discuss or mga subtopics. And then day 3 as well, no? How to optimize your resume, how to ace your interview, and where to find your clients. So,
Yung day 1 and day 2 is almost the same as the medical virtual assistant. So in case may additional questions, no, let me know. Ayan. So mga nakakakilala na sa akin na yung mga nag-join ng batch 2, pwede na kayo mag-leave. Char. Papakilala ko lang ulit yung sarili ko dun sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. No? So my name is Janelle Arsen. I'm a registered pharmacist by profession. Nag-practice naman ako ng aking license no, back in 2019. 2019. So I graduated 2019. I passed the board exam 2019. I started work 2019. So mga ano lang yung, buwan lang yung pagitan talaga nun. And yung una kong work is a registered pharmacist. So I was earning around 18,000 to 24,000. That time ang sabi ko sa sarili ko, ang laki na nun. Mayaman na ako nun. Mayaman na ako nun. Makakabili na ako ng bahay ko nun. Makakabili na ako ng kotse ko nun. Yun ang sabi ko. Okay? And then, after a year of working as a registered pharmacist, no, I got pregnant. Siyempre, wala tayong ginagawa ng pandemic. Kayo ba? May ginawa ba kayo ng pandemic? No, wala po kaming ginawa ng pandemic. So, I got pregnant. And then, since nga pandemic siya, nung nag-report na ako sa supervisor ko, sabi ko, I'm pregnant, ganyan. May changes ba? And then, sabi nila, ang changes is hindi ka na pwedeng pumasok. Kinabukasan, bawal ka nang pumasok. So, ayun, buntis. Kundi wala nang work kaagad. And then, I was assigned to a really faraway place. No, I live in Antipolo. And then, na-assign po ko Quezon Province. So, mga 8 hours, 10 hours difference po yun. Or like, journey. So, after nun, no, since pinauwi na ako, wala na akong work, umuwi na lang kami sa bahay namin. And then, yung last na sahod ko, ginamit ko siya pang bili ng desktop computer. Para sabi ko, kasi wala na akong choice, wala nang tatanggap sa akin, kahit na gano'n ko kagaling, kahit na may lisensya ako. Kasi nga, it's a health protocol. So, ang only choice ko na lang is, that time BPO, kasi work from home sila, or any other work from home. No? So, yun, ginamit ko yung last na sahod ko para bumili ng computer. And then, naghanap-hanap na ako ng pwede kong pag-trainingan kasi I was really scared na pumasok sa industry nang walang alam. So, nag-training ako. And then, yung training ko is worth 2,500. It's a self-paced course, no? And ang dami nilang binigay na information. So, sobrang information overload. And ang akala ko, kailangan kong malaman lahat yon para makapag-virtual assistant ako or para makapag-work from home ako. So, I was really lost, no? Walang mentorship, walang any like track or walang any parang direction kung saan ba ako pupunta after the training. So, yun yung naging experience ko sa training. That's why I created this course na magko-focus lang kayo to what you need to start and to saan kayo magi-start. And while I was training, no, sabi ko kailangan ko ng extra income kasi hindi ko pa naman sure kung matatanggap ako sa work. And that time, very popular maging financial advisor. Sun Life, Blue Life, no? Kung may mga nag-alok na sa inyo dyan, I'm sure. No? So, yan yung aking unang work. I worked as a second work pala, financial advisor ni Sun Life. So, don't worry, hindi na po ako agent, hindi ko na kayo aalokan. Baka mamaya, magulat kayo, may nag-alok sa inyo kagad. So, don't worry, hindi na ako agent. And, nung time na financial advisor pa ako, yung market ko is very, makonti lang kasi, same earnings, ganyan, sobrang poor pa nung market ko. Kasi I came from a very poor family. So, yung mga friends ko, no, ganun din yung status nila sa buhay. So, sabi nila, gusto ko ng St. Peter kasi yun yung popular that time, madami namamatay sa COVID. So, okay, sige, mag-agent din ako ng St. Peter kasi, yun yung gusto nila. So, may mga kumuha naman, may mga iilan naman, pero it's not enough really to sustain yung living. And you have to prepare, di ba? Kasi syempre buntis nga ako that time.
So, sabi naman ng market ko, okay, nag-alok ulit ako, insurance, St. Peter. Sabi nila, gusto nila ng health plan. Okay, sige. Kasi gusto niya yan eh. Sige, mag-agent na rin ako ng MaxiCare. That one health insurance that time. So, okay, MaxiCare. Mag-agent ako, mag-training ako, mag-seminar ako. So, nung naging agent ako ng MaxiCare at binalikan ko yung mga naghahanap ng health insurance sa akin, mahal daw. Diyos ko Lord, no? Mahal daw ang health insurance. Yes, it is very expensive. So wala akong nakuha, expensive daw eh. So anong gagawin ko ngayon? Kailangan ko ulit humanap ng income, di ba? So may yung mother ko, may kilala siyang real estate agent. And sabi niya, anak, baka pwede ka dito. Sabi niya, okay, sige, gusto ko yan. Gusto ko nang basta kahit anong pagkakakitaan, pupunta ako dyan. So yun, nag-training ako. But I was never a licensed one kasi di ba ibang profession yun. So nag-training lang ako, yung mga commission, mga land na pwedeng ibenta, and everything, no. Pero wala naman ako na-offer kasi hindi naman naniniwala yung mga market ko na at 21 years old na nagsisell ng property, no. Kala nila scam, which is understandable. Okay? And then, nung tapos na yung training ko, sabi ko, baka time na para mag-focus na ako talaga sa virtual assistant para sabi ko, kasi kailangan ko ng much stable na income eh. Kasi pag you're an agent, financial advisor, St. Peter, the income is never consistent. And not unless na marami ka talagang market and yung convincing power mo talaga is to the highest level, no? So, okay, naghanap na ako, nag-apply na ako, nagawa na ako ng resume ko, ng cover letter ko, and everything. And then finally, I landed my very first client. And ang work ko sa kanya is a general virtual assistant. Nag-label lang ako ng pictures and gumagawa ng report. Ang starting rate ko sa kanya is $5 an hour. Very very high na yun. And nung time na yun, that was 3 years ago, part-time lang siya. No? So minsan maraming work, no, kahit mag 12 hours ka, that's fine, pero minsan wala talagang work. So I can say it's a very part-time work lang. But it's sustainable, nasa-sustain naman niya yung cost of living ko. Okay? And then, so, yun yung naging work ko, pinagtsagaan ko yung tatlo na yan, from financial advisor, St. Peter, MaxiCare, real estate, and then personal VA. Until I gave birth, no? And then, after a month of giving birth, bumalik na ulit ako sa freelancing. So, isang buwan lang ako nagpahinga, and then, balik na ako ng trabaho. Syempre, malang gatas, everyone. Okay? Mga nanay na dyan, alam niyo yan. Ayan. So sabi ko, baka time na para para humanap ako ng related sa course ko. Siyempre, I'm a pharmacist graduate, so parang hindi ko nagagamit yung profession ko. And you have that feeling na parang yung career change, hindi pa kasi siya ka-open dati, di ba? So, ang very popular medical or healthcare agency out there is si Hello Rage. So, mga nakakakilala dyan sa Hello Rage. So, I was batch 68 sa Hello Rage, and I trained for about 1 month and a half. No, 11 hours a day, no pay. So, pinagsasabay-sabay ko yon. Kahit walang tulog, okay lang. Basta syempre, $7 an hour ang offer nila, and then full-time. Okay? So, after 1 month and, 1 month and a half, nagki-training pa din, wala akong sign na makakakuha ako ng client sa kanila. Like, anytime soon, bibigyan nila ako ng client. So, parang pinanghihinaan na ako ng loob kasi kailangan ko ng pera, pagod na ako, at wala pa ring client. So, luckily naman, may nag-offer sa akin from Upwork. In-invite niya ako sa work, sa job post, and then nag-apply lang din ako. And yung nag-interview ako, yung positive na maha-hire ako, pinag-isipan ko ngayon. Kasi syempre, both are full-time, di ba? Na nag-training ako sa Hello Rage, tapos may nag-offer sa akin na executive assistant. Nag-isip ako kung ano yung tatanggapin ko. Yung $7 an hour, which is si Hello Rage, na related sa course ko, pero wala pa akong client, o yung $3 an hour, pero though mababa yung rate, pero start na ako kaagad.
So parang ang tagal ko nag-isip, almost 1 week ako nag-isip kung ano ba talaga yung pipiliin ko. Pero syempre dahil na rin sa pangangailangan natin ng pera, no? Pinili ko yung $3 an hour and then binitawan ko si Hello Rage. So nag-start na ako kaagad, all is going well naman, no? Ang maganda lang is after 1 month, nabigyan nila ako ng raise to $5 an hour. So parang okay na din, di ba? Close na din, $2 na lang yung difference. Pero full-time and then unlimited hours that time. So, okay na din. Maganda ng offer, di ba? Pwede na. Okay, sige. Nagstay ako doon, no? After 1 year, okay, 1 year na, 2022 na, kabisado ko na yung work. Parang naboboard na ako sa work. Parang feeling ko, kaya ko pa ng isa kasi mukha tayong pera eh. Kailangan ko pa ng isa. So, nag-start na ulit ako maghanap-hanap. And then, ang una kong nahanap, sabi ko, since may training ako sa Hello Rich, baka kaya. Baka kaya ako makakuha ng medical related. Kasi yun, parang dun ako tinatawag ng, ng career ko eh. So, nag-apply ulit ako sa online jobs and then nakakuha ako ng work as a medical VA. Pero I was only handling the prescriptions, which is okay kasi pharmacist nga ako, di ba? And their offer is $3 an hour. So, I accepted it. No, pinagsabay ko yan, yung virtual assistant na $3 an hour na naging 5. And then medical VA nasa prescription, pinagsabay ko din yan. So, nung after nakalipas na ilang buwan, medyo kabisado ko na, gamay ko na yung dalawa, sinabi ko yung sa best friend ko, baka available ka to work, na pharmacist din kasi siya. Sabi ko, baka available ka to work, pwede kong i-outsource sa yung isa kong work para makahanap ako ng ibang work. Sabi niya, sige, go. Ayan. So, in-outsource ko yung medical VA na prescriptions sa kanya. So, kahit na siya yung nagkatrabaho, I was still earning. And then, yung $3 an hour, turned $5 an hour, yung inaasikaso ko. Same with the personal VA. But since yung workload that time, no, is very, very heavy, binitawan ko na sila agent. So, binitawan ko na si financial advisor, si St. Peter, and si MaxiCare. Ayan. And then, nag-focus na talaga ako to virtual assistant. Okay, nung na-outsource ko na yung work, no, gamay na niya, okay na, hanap na ulit ako ng ibang work. Okay, ganyan tayo kamukhang pera, guys. Okay? And then, no, nakahanap naman ako ng work, no, ang work na is project management. So, he was kind enough to parang sagutin niya lahat ng project management na trainings ko kasi ang mahal ng mga trainings eh. So, siya yung nagsumagot, so nag-training lang ako, pas blood pa yung oras ko, di ba? So, project manager nila ako, isa siyang US company, and offer nila sa akin is $12 an hour. Nung time na yon, parang sabi ko baka hindi ko na kaya. Pero syempre, nung narinig kong $12 an hour, edi ginuo ko na, di ba? Sino bang hindi mag-aano sa $12 an hour? So, ayan, kinuha ko yung $12 an hour. Starting ako sa kanila ng 4 hours per day. So, part-time. Kasi after a month nagustuhan nila yung work ko, in-offeran nila ako ng full-time. Full-time na yung $12 an hour, saan ka pa makakahanap ng ganyan? Siyempre, ginuo ko, di ba? Ayan. Pero after a few months, 8 to 10 months or to almost a year, in-outsource ko kasi siya sa asawa ko and then medyo na nagkaroon ng company changes. So, hindi na nila kayang i-maintain yung $12 an hour. So, na-lay off na ako. Pero, naipon ko na yung parang nakaipon na ako from the $12 an hour. And then, weekly pa yung pay nila. So, very, generous. And syempre, nawala na si $12 an hour, malaking adjustment, di ba? Kasi ang laki ng income niyang pinoprovide sa amin for how many months. So, syempre, hindi ako pwedeng panghinaan ng loob, kailangan ako ulit mag-apply. Okay, sige, hanap na lang tayo, huwag kang madismaya, huwag kang ma-discourage, pwede kang umiyak, pwede kang mag-depress, pero after nun, mag-apply ka na ulit kasi yun lang naman yung tama mong gagawin. So, nag-apply ulit ako and then I found a work as a medical receptionist. So, nagpipick up lang ako ng call, nag-i-schedule lang, and part-time lang siya. Parang full-time siya pero specific date lang. For example, Thursday, Friday, Saturday lang yung pasok pero 12 hours a day. So, parang considered na rin siyang full-time kasi more than 30 hours siya.
Okay, sige. Okay lang yan. 37K naman yung offer nila. Pwede na. Kaya na, di ba? 37K. So, habang nagko-call ako, no, inaasikaso ko yung may isa pa akong computer para dun sa executive assistant, tapos umaga naman yung, yung personal assistant. Okay, and then hindi kami nagkasundo nung admin niya, no? So tinanggal ako after 3 months. So okay, experience lang 'yon. At least okay na yung calls ko, okay na yung communication skills ko. Hanap na lang tayo ulit ng iba. Okay? So naghanap na ulit ako ng iba kasi hindi nga tayo pwedeng madismaya. Okay, o kaya ma-disappoint o kaya ma-depress, no? Okay, hanap ulit ako. And then nakahanap ulit ako, project management naman siya sa isang publishing company. Ang offer nila sa akin is 50,000 a month. Okay na, di ba? Kasi hindi pa ba okay yung 50,000? Okay na yun. So, tinanggap ko siya, and then after a few months, no, ang very toxic nung company nila, walang clear procedures, walang clear policies. So, sabi ko, out na ako, hindi ko kaya yung environment nyo. Okay? And then, tinanggap naman nila, okay, naganap na lang din sila ng iba nilang, admin or project manager. And then, sige, after nun, okay, hanap ulit tayo kasi kailangan natin ng pera, hanap ulit ako. Ang nahanap ko naman is legit na talaga na medical virtual assistant, no? Sa lahat ng ginagawa ng isang medical virtual assistant, doon ko siya natutunan, doon ko siya i-master, no? So lahat ng mga tinuturo namin sa medical virtual assistant, doon siya nanggaling. And plus other experiences. And then, ang offer nila sa akin is 50,000, which is very good na, no? Kasama ng aking ibang mga work. Very, na yun, very high na yun, no? For me. And then, no, okay, after few months, 6 months, 7 months, 8 months, napapagod na ako sa buhay ko, no? Kagagawan ko din naman, pero napagod na ako, nabu-burnout na ako. And parang tutulog na lang ako, gigising ako, mag-work ako. Ganyan, hindi na ako kilala ng anak ko. Ganyan, kahit nasa bahay lang ako, which is one of the downsides of being a VA. Sabi ko, pahinga naman ako. Parang okay na nakapundar na ako ng bahay ko, nakapundar na ako ng kotse ko. Pwede na siguro magpahinga, may ipon naman na ako. Pahinga na muna ako, pagod na ako sa buhay ko. Baka gagawa mo naman. Okay. So, binitawan ko yung iba kong kliyente, and then nagpahinga ako. Sabi ko, kapahinga ako for like 3 months, 5 months. Yun yung sabi ko sa sarili ko. Pero after 1 month, no, kumakati na yung kamay ko, parang wala akong, parang hindi tama yung ginagawa ko. Na wala akong ginagawa, kundi yung iba kong, yung dalawa kong client na natira. Tatlo pala. Tatlong client na natira. So parang, hanap na ulit ako. Kasi hindi ko kaya. Parang, nangangati yung mga kamay ko, parang may mali. May mali. Kahit na okay naman yung, siguro mukha lang talaga akong pera. Tapos, sabi ko, hahanap ako ng client na 8 hours a day, 5 days a week, no weekends off, and then mataas yung pay. Meron kayang ganun? Sabi ko sa sarili ko. Meron kaya? By the way, this was just last year, October 2022. So, sabi ko, sige, maghanap ako, and then hindi ako mag-settle hanggat hindi ko nakahanap yung premium na client. No? Binigyan naman ako ni Lord, binigay naman siya sa akin ni Lord, no? Premium client. I'm earning 6 digits for a certain position na 8 hours a day, 5 days a week, weekends off. That's my current work, no? I'm a care coordinator at sa isang telemedicine company. Sa isang client pa lang na yon, that's 6 digits na. So, meron pa ako yung number 6 ko na personal VA. Nag-start ako sa kanyang $5 and after 3 years, $9 na siya. Still, he's my client today but very part-time, no, occasional lang yung work. And then, yung medical VA, handling prescriptions, na in-outsource ko na siya sa isa kong mga friend, no? And currently, client pa rin, no, ongoing. And itong care coordinator,
which is yung current role ko ngayon. So, I'm a medical care coordinator or medical assistant. I'm earning 6 digits from that, aside from yung iba ko pang work and itong VAs of the future, which is my side hustle. So, ayan siya. No, ang dami ko nang pinagdaanan sa course of 4 years. So, mag-anniversary na ako bukas, 4 years. Ayan. O, di ba? Ang dami kong pinagdaanan, ang dami ko nang trinay sa buhay ko. And yet, very worth it naman yung lahat, no? Ayan. Ayan yung aking background. Okay, napakatahimik nyo naman. Okay, sige. Yan yung background ko. So, may question ba kayo regarding that before I move forward, no? Wala naman. Nagulantang na kayo dun sa pinagdaanan ko. So, lahat niyan nangyari in the course of 4 years. No? Okay, wala. Walang question. Ang tahimik nyo naman, nakakapanibago. Okay, so before we talk about general virtual assistant, no, I want to talk about you as a virtual assistant, no? Ikaw, kung ready ka na ba talaga? Ano ba talaga yung goals mo? Okay? No, aside from family, which is yun naman yung top 1 goals, may iba ba kayong goals sa buhay, like career goals, no? Dapat isi-set nyo na yan before you start. And I want to set expectation ngayon pa lang. Bago tayo magsimula, gusto ko na i-set yung expectations natin. Kasi, kayo ba, what do you hear or what do you usually see in social media or in advertisement kung ano ang isang virtual assistant? Anong naririnig nyo? Bakit kayo nag-virtual assistant? Sige na, mag-type. Earning from home. Ayan, okay? Earning from home. Ano pa iba pang naririnig nyo regarding virtual assistant? Less toxic, financial freedom, yes, oo. Less toxic work culture, good income, yan yung mga naririnig natin when it comes to virtual assistant, no? 6 digits, yan, naririnig natin. Ano pa ang iba pang naririnig nyo or nakikita nyo sa mga advertisement, mga job posts? More time with family since work from home. Work-life balance, ayan daw, work-life balance. No? Yan yung usually ina-advertise when it comes to virtual assistant, which is naman, no, I can say, is true. Pero, bago nyo marating yon, no, marami kayong difficulties na mararanasan. Okay? Yes, attainable yan, no? Attainable yan. And it's very true. Good income is true. Work-life balance, semi lang ako dyan. Kasi ang dami kong ginagawa sa buhay ko, no? Less toxic work culture, depende, no? So, gusto ko i-set yung expectation nyo na once you go into the VA world, hindi nyo kaagad marireach yan. Hindi nyo kaagad marireach yan. Marami pa kayong pagdadaanan na disappointments, marami kayong pagdadaanan na rejections bago nyo ma-reach yan. No, yun yung downside. Yes, it's true, but hindi kaagad-agad. Kasi hindi itong mga bagay na to, hindi to ina-advertise. And pag pumunta ka no sa isang tao na very new sa industry or sa VA industry, no? So, yun kasi yung na-advertise. So, yun yung pumapasok sa isip natin, yun yung nasa-set na expectation. So, some trainees, some people na who wanted to risk or change their careers as VA, pumasok sila sa VA industry, nag-apply sila, and they receive a lot of rejections and disappointments. Nadi-discourage na sila kaagad. Why? Because ang sinabi sa amin is work-life balance. Sinabi sa amin flexible. Sinabi sa amin earning 6 digits or earning good. Pero hindi naman yun naranasan ko. Bakit ganun? No? Yun yung nangyayari. So, that's why the market is very saturated. Kasi all they see is the good things.
No? So magka-try sila after 2 weeks, okay, ayoko na, it's not for me kasi hindi naman ako nakaka-receive ng response. Hindi naman ako wala naman nagre-reply back sa akin. Because that's normal. Even ako, even sa mga trainees ko, even sa mga VAs ko, no? 1 month, 2 months, 3 months silang nag-apply. Pero, nagpupursige pa rin. Like, sige, apply lang ng apply. And then, they landed the client after 2 months, after 3 months, and they're earning 6 digits now. They're earning good money now. No? Pag nalampasan niya lang yung hurdle. Kasi yung iba, after 1 month, okay, it's not for me. Okay? So, gusto ko ma-ready kayo dun sa mga rejections na ma-face mo because that's normal. It's part of your journey. Hindi na after nyo ng training, makakakuha na kayo ng trabaho. Swerte mo. Swerte mo kung ganun ka. Pero that's not the case all the time. Okay? There will be a lot of rejections. Pag kahit na saan katutak yung in-applyan mo everyday, you're not gonna get responses. Swerte mo nga kung meron, no? Meron naman, no? But it depends on the client kasi. Depends on how you present yourself. Ayan. No? Minsan naman, pag nag-start tayo, okay, nakakuha tayo ng work, but it's a low pay. Kasi gano'n naman talaga eh. Nag-start ka talaga ito very low. Swerte mo nga. Swerte mo kung or you're really blessed, no? Or favorite ka talaga ni Lord if nakakuha ka agad, mataas ka agad yung pay mo. But that's not the case all the time. Okay? May mga unresponsive na clients. Yes, of course. Mahirap na humanap ng clients. Yes, kasi nga, very saturated na ang market. And sa sobrang dami ng gusto na rin mag-VA, yun yung lahat ng mga competencies mo. Diba? And yun, there's gonna be a lot of competition. Kaya nga tayo nag-train is para ahead tayo sa mga competitions natin. Okay? There will be challenges. And gusto ko ma-ready kayo for that challenges kasi darating yan. Sorry. Darating yan. And huwag kayong madi-discourage pag dumating yan. Try lang kayo ng try. Okay? No? Huwag kayong matakot. Baka natakot na kayo dyan. Bukas hindi na kayo umattend ha. Huwag kayong matakot. And I know it's easier said than done. No? Pero, of course, we have to do everything we can. Na hindi lang tayo basta mag-give up dahil hindi tayo naka-receive ng response sa loob ng application natin sa sa loob ng isang buwan. Okay? May questions regarding that before we proceed? Wala naman? Natakot na kami, coach. Natakot ng lahat. Takot na bang lahat? Huwag kayong gulat. Yes, of course, in the day 3, no, where we'll build your resume. Okay? Ayan. Okay, any other questions? Based on your experience, ano? Based on my experience, ano? Sige, hintayin kita mag-type. Full-time work in the office? Or full-time VA ka din? Like on-site? Do you mean on-site ba? It will depend sa time management mo and sa health mo. Kung kaya mo, no? Or kung yung time naman is hindi magka-clash, yes, you can, no? Magdepende na lang yan sa katawan mo kung paano mo i-manage yung sleep mo.
But kung part-time ka VA, yes, of course, definitely. As long as it will not clash dun sa time mo as a commercial facilitator. So, no problem, no? Si Coach Zel, no, hindi nyo kasi na-meet si Coach Zel kasi nandun siya sa ano sa medical. Coach Zel is currently a registered pharmacist. Part-time, part-time siyang registered pharmacist, and then she's working 2 full-time jobs online. Imagine mo na lang kung paano niya nagawa yun. You can as long as kaya ng time mo, kaya ng katawan mo, and hindi mo mako-compromise yung work ng alinman dun sa dalawa. Okay? Okay, ayan, tools that you will need, no? Physical tools that you will need, of course, your desktop or laptops, no? Your headset, noise cancelling yan, especially if may calls ka. If wala naman, that's fine, kahit ganito lang. Ito kasi it's very convenient sa akin, kaya ito lang yung ginagamit ko. Wi-Fi and internet, of course, no? And then kung may extra ka, backup, no? Bili ka ng backup. Pag wala naman, that's fine. As long as yung kuryente nyo naman is hindi one sec. Kung hindi naman napuputulan ng internet sa inyo, that's fine kahit wala kayong backup. And then same with the power, no? Dito kasi sa amin, pag umulan, minsan nawawala, minsan meron. And of course, internet and power is very critical to us working from home. Kaya, ako wala akong backup as of now. Wala akong backup kasi rare naman magkaroon ng dito, rare naman magkaroon ng power interruptions, no? Nagkakaroon ng power interruptions pero sa utak ko lang. Papaalam ako sa work may power interruption. Kahit meron namang kuryente, parang hindi ako pumasok. No? Ganun ako katamad minsan. Siyempre, tinatamad din naman tayo minsan. Okay? And then yung workspace mo, dapat meron kang dedicated workspace to avoid distractions. But if you're a general VA naman, hindi kailangan ng camera, that's fine kahit wala, no? Pero if you're a medical VA, kailangan meron kang dedicated workspace because of the HIPAA rule. And then camera, yun nga, if meron ka mga video meetings and kailangan ng camera on, you need the camera. Okay? And then sa laptop and desktop, again, you don't have to buy something expensive, no? Ako, nag-start lang ako 20K na desktop. Hiram pa yung ibang parts. Hiram pa yung ibang parts. I would recommend for a laptop, no, Huawei, Acer, and Mac. No, yun yung top 3 recommendations ko for you, and that's what I use. Headset noise cancelling, I can recommend Jabra, Evolve, Logitech. Ayan yung mga ginagamit. And ito, Apple. Apple na headset, ito yung very convenient sa akin. Ang headset example, ito, ganito. Noise cancelling, it's Logitech. In case na gusto nyong magkaroon ng idea. Wi-Fi, bahala na kayo kung ano yung malakas na Wi-Fi sa inyo. PLDT ba yan? Globe ba yan? Converge ba yan? No? And then camera, if your desktop or your laptop camera is working, that's fine. Pero if you have desktop, sa akin ang ginagamit ko is A4 Tech 1080p. Saglit, kukunin ko. Ayan, ganito siya. And it's very, very clear. A4 Tech. Recommendation ko lang naman. Hindi naman kailangan yung bilhin. Yun lang yung may recommend ko sa inyo na magandang device. Okay? And then, digital tools na gagamitin niya is your resume. Of course, you need that to apply. Your portfolio. If wala naman kayong portfolio dahil you're a beginner, that's fine. No, mga online profiles nyo, kung sa Upwork ba kayo balak mag-apply, kung sa OLJ ba yan, Fiverr, Freelancer, ang daming sites dyan. No, you'll need that online profiles and then cover letters. Sa akin naman, in my experience, no,
I did not use cover letter. Pero yung iba is nagre-require ng cover letter, and if may time ka talaga to create a cover letter, no, that's fine. Okay? Any questions regarding the tools? Wala naman question regarding the tools? Clear? Okay. So, clear naman. Ang quiet nyo naman, nakakapanibago yung mga previous batches, parang ang ingay-ingay nila, tapos kayo sobrang quiet. So, sobrang calm. Okay. Bakit medical virtual assistant ka? Siglit. No, that's virtual assistant. No? It's almost the same. Okay, clear naman daw. Okay. So, virtual assistant tayo naman is we're like an employee, but we're working remotely. So, it's either from a home or basta not in the office. Remotely, anywhere naman, as long as there's internet. No? And we're not a part of the company. We're called an independent contractor because we were contracted, no, independently for a certain task and for a certain pay. No? Ang difference, main difference, we don't have a contract, no? We don't have a benefit or company benefits. Wala tayo nun. No? We're hired solely for a specific time, for a specific pay, and for a specific task. Okay? Yung iba dyan, yung iba kasi no, ngayon nagkakaroon na sila ng hybrid, which is nagkakaroon na ng, nag-offer na ng other benefits such as paid leave o kaya naman 13-month, may ibang company na ganon. Pero mostly, no, wala talaga. Okay? Ayan. Skills to have and skills that you will need to develop, no, as a virtual assistant. Okay, number 1 is your time management. No, magagamit mo yan not only for your personal, but also, parang hindi tayo napunta sa, wait, parang merong something wrong sa aking slides. Okay, merong something wrong sa aking slides. Here. Ayan. Yung mga pros and cons of being a VA. Saglit, sige. Tingnan ko kung kaya naman. Nope. Ayan. Ipahapyaw na lang natin pros and cons of being a VA. Okay? Siyempre, ang mga cons, no, yung kaninang mga sinabi nyo, flexible working schedules, high compensation, no, lahat naman yan, very true. Pero yun nga, hindi kaagad-agad ha, bago kayo mag-expect na pagpasok nyo kaagad, pag-apply nyo kaagad, ano na yan, mga high rate. So, mag-start pa rin kayo at the lowest, which is around $3 to $5 an hour. Okay? Flexible working schedule, no? May mga client na, although they are US client, ang time, ang gusto nilang mag-work ka is gabi. That's true, pwede yun. Or, pwede naman kailangan sumunod ka sa time zone nila, pero if your work is completely back office and do not rely on the US time zone, you can work in your daytime or any time that you want as long as you do the task. May mga client na ganon. Okay? Mga time zones na we usually follow and we usually, yung sinusunod natin, follow nga naman ba? EST, which is Eastern Time Zone, kabaliktaran lang ng hours natin. Kung 7:56 p.m. dito, anong oras na ba? Tama ba? 7:49 p.m. dito sa Pilipinas, sa kanila is 7:49 a.m. Okay? CST, no, kabaliktaran pero -1. So kung ang oras is 7:49, 6:49 sa kanila. Okay? Pacific Time Zone, no, completely magulo. 11 p.m. dito sa Pilipinas, sa kanila is 8 a.m. pa lang. Ilang hours difference yun? Like 15, 14, 16? Ganyan. And then Mountain Time is mostly sa mga UK clients, very generous client. Kung ako sa'yo hanap kay UK.
Sa kanila naman is 3 p.m. Dito sa Pilipinas, sa kanila pa lang is 8 a.m. pa lang. No? Depende yan kung magkakaroon ng daylight savings time, which is magma-1 yung time nila. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko pa naaral yung daylight savings, pero pag may daylight savings, ganun. Okay? Freedom and flexibility, of course, ano yan, andyan yan. Kasi you can work at your sa bahay niyo lang, no? You can wear anything you want. Hindi ka na mag-uniform, no? And you can work anywhere. Wala ka mag-work while on your vacation as long as may internet and as long as you can accomplish your work. High compensation. Yes, very true, no? Sa lahat ng mga nag-work, sa mga kakilala ko na nag-work as VA, no? Very high, no? They're almost earning 80 and above. Very high na yun compared dito sa Pilipinas, no? 24. Kala natin mataas na yung 24. Diba? Okay? And then, number 4 is occasions to co-work with a variety of clients. So, yung client natin is hindi tayo nag-restrict to US. Pwede tayo mag-work with an African, an Indian, Chinese, Japanese, any race, no? So, and it's ako kasi nakatry na ako na makipag-work sa iba't ibang races. And it's very nice na malaman yung kultura nila, how they communicate, how they work, no? Meron tayong foreigner na mga friends. That's very, very nice. Okay? Hindi mo yan mararanasan while you're working here sa Pilipinas. Okay, number 5 is work that you can enjoy, no? Hindi yung gigising ka sa umaga na tamad ka magtrabaho or ayaw mong pumasok. Here, you can actually just go to work and you're happy. Merong ganon. Mukha lang wala, pero merong ganon. Okay? And the environment is not toxic. Yung mga ka-work mo is very magaan katrabaho, lalo na yung mga US, no? Sa akin kasi Pilipino lang talaga, yung Pinoy lang talaga yung mahirap katrabaho. Sorry, pero yun talaga, ang hirap talaga nilang pakisamahan. Parang hindi Pinoy. Okay, yan. And then, number 6, you can choose what services to offer. True daw. Parang parang meron kang nakakasalamuha hindi mo gusto, no? No? Mostly, nagkakaroon ako ng problema with co-Pinoys. Kaysa naman sa co-American. Co-American, sakit co-American. Mas mahirap ka-work ang mga Pinoy. Hindi ko alam kung bakit, pero sa lahat na nag-experience ko, no, hirap talaga sama sa kapwa Pinoy. Okay? Ayan. So, you can choose what services to offer. For example, you're very skilled na, you upskill, you can just choose, for example, gusto mo project. Number 7, which is my very, very favorite, no more commute. Mas napapagod ako sa commute kaysa sa actual work, no, nagkatrabaho pa ako kahit na 5 minutes away lang yung work ko. Okay? Yan, ang hirap mag-commute, na nakakapagod as well as ang hirap makipagbanggaan, no? Lalo na sa mga gabi, nagkatrabaho ng gabi, no? Ang mahal pa ng pamasahe. Ayan, dito, you can just work from home, no? Pagising mo, kahit di ka maligo, pwede ka na magtrabaho. O kaya habang nasa kama ka, pwede ka magtrabaho. Okay? Okay, may questions regarding pros of being a virtual assistant? Wala na. Okay. Siyempre, pag may pros, may cons, no? Bukod sa sinabi ko kanina, yung introduction natin, no? Number 1 is insulation or lack of social interaction. It's very lonely. Ang lonely when it comes to being a VA. Kasi yung time zone mo is almost the opposite ng kasama mo sa bahay or mga friends mo, no? So, gising sila, tulog ka, gising sila. Dito ay umaga, dyan ay gabi. No? Minsan, it gets very lonely kasi wala kang kausap and
Wala kang talagang interaction. Kung meron man, no, kailangan mo i-sacrifice yung sleep mo just to go out. Pero if you can handle your time naman, no, and sanay ka na, it's not really hard naman. Pero syempre sa mga nag-uumpisa pa lang, and yung mga nag-a-adjust pa lang sa time zone, it can be a difficult thing to do. Okay? Lack of job description, no? Wala kasi tayong contract. Hindi natin sure kung bukas makalawa may client pa tayo. No? Pero ang masasabi ko lang naman, hindi ka naman nila bibitawan ng basta-basta. Siguro may mga iilan na mga client, but majority hindi naman sila bibigyan ka naman nila ng 2 weeks notice, no? Para makapag-apply ka ulit ng ibang work. Okay? And then, time management and work-life balance. Bakit dyan mo naman sa cons nilagay, coach? Bakit ganun naman? No, kasi as a freelancer, na it's very hard to manage your time. Lalo na pag may appointments ka ng umaga or social interactions ng umaga and gabi ka nagkatrabaho, masasacrifice yung sleep, no? Kahit na gano'ng kagaling mag-time management, yung time difference lang talaga very hard. Work-life balance because no ngayon no sa dami ng nag-VA, we want more money. We want to get more clients, and ang hirap ma-achieve yung work-life balance pagdating sa mga ganong scenario kasi yun nga, we have to manage a lot of clients. Pero if ikaw naman satisfied ka na sa isang work lang, you can really find your work-life balance. Meron naman. May mga talagang, pag nagsisimula ka kasi sa freelancing world, no, hindi mo maiiwasan na humanap ka ng client kasi you want the income. Hindi naman natin masisisi ang pangangailangan ng tao. Kasi ako din naman, dumating ako sa point na yun. And mabuburnout ka talaga. So, ayun. Hindi ko kayo pinipigilan. Oh, hindi pinipigilan. Okay, number 4 is high competition and the need for continuous literacy and skills development. Yung tinatawag nilang na mag-upskill ka. Kasi you can't stay as a general VA for a very long time. Kasi may darating at darating dyan sa isang company na yan na mas magaling sa'yo. So you have to improve almost every month, every year. No, dapat may bago kang i-offer. Para kung in case man matanggal ka sa company, meron kang i-offer sa next client mo. Or kung hindi naman, meron kang i-offer sa current work mo. There will always be someone na mas greater sa atin. Alam natin yan. Pero kailangan natin i-maintain, no, as much as possible. So, kailangan din natin mag-upskill. Okay, so ako I started as a general VA, upskill to project management, upskill to medical VA. So, yan. Yan siya. Okay? And then number 5, no, we do not have any government or paid leaves. Government benefits or paid leave. Wala tayong SSS, wala tayong pag-ibig, no, we have to pay for it voluntarily. Kung magkatanong kayo kung may tax ako, currently wala, but I'm currently filing now for my taxes. Okay? It's very important din, lalo na ngayon na nagiging strict na si BIR. Okay? And then, yung paid leaves natin, no, minsan naman sa company, they offer naman na paid leaves, minsan talagang wala, and as well as the holidays. So, almost wala tayong holidays and paid leaves. Okay? Expect nyo na yun. Okay? But you can take a leave, hindi lang nga talaga siya paid. Okay? And they are very health conscious naman when it comes to the US. No, kung may sakit ka, magpaalam ka lang na masakit ka, yun nga lang, wala kang pay. Okay? And number 6 is technology and language barriers. Of course, no, may mga accent talaga. For example, sa language barriers, may mga accent talaga na mahirap intindihin. Kung hindi naman accent is yung the way they pronounce and the way they construct sentences, no? Minsan kasi sa US kasi, no, they are very transparent with what they are feeling or what they are experiencing. Sa ating mga Pinoy, we are very emotional people. Sinabihan lang tayo ng ganito, iti-take na natin siya personally and madidepress na kaagad tayo. But that's not what they mean.
No, they just want you to correct your mistakes or they improve sa atin for the overthink na tayo na ang sinabihin ako ni ganito na ganyan. Ganon. No, it's not like that. Okay. And technology, no? Ang daming emerging na technology ngayon, no? Ang hirap makisabay kahit na you're very techie person, ang hirap pa rin. Lalo na naman kung sa iba na hindi marunong sa technology. But lahat naman yan natututunan. You just have to spend some time to learn it. Okay? And Google and YouTube is your friend. Okay? Ayan naman ang cons of being a VA. Ayan. Like questions regarding cons of being a VA? Don't worry, very light lang yung topic natin for today. Okay? Walang question? True. Relate talaga si Sir Mark sa akin, no? Parang na-experience na niya. Okay. And nga, time management, no? If you want to handle multiple clients, no, you have to really manage your time. And as well as sa work, di ba? Kung you really want to put in a lot of work or put in much effort sa work nyo, you have to manage your time. Especially multicultural structure ng company. Okay. Ay, yung current work mo ngayon. That's nice. Ayan. And then, organizational skills, no? Siyempre, if you're sa isang work, no, we have a lot of processes that we need to follow. So, you have to be organized, no, and follow those protocols, those procedures, those rules. And again, no, as sa personal life nyo naman din, no, it's very important to be organized. Lalo na if you're handling multiple clients. Kasi mamaya, ma-switch mo yan dyan kasi kakahanap mo ng client, no? Makwento ko sa inyo, there was one time, no, kasi may dalawa akong client, and dalawa yun may calls. So, yung pangalan ng isang company is Visiting Angels. Tapos, yung pangalan ng isa is Foot Clinic. So, nang nag-pick up ako ng call, sabi ko, hello, this is Jen from Visiting Angels. How can I help you? Eh, nasa Oregon ako. Nandun ako sa isang clinic. Sabi ko, shucks, paano yun? Lagot ako. Ganun siya. So, very hard to keep up, lalo na pag dalawa yung clients mo. So, huwag niyong gayahin yun, ha? Huwag niyong gayahin yun. Okay? No? And then, as well as pag naging medical VA ka, you have to be very organized when it comes to your computer files. Kasi dahil sa HIPAA rule, no, you can just keep anything in your computer. You have to delete it. And of course, ikaw as a VA, no, whether it's be general or medical, you will handle a lot of files. So, you have to be organized para alam nyo kung nasaan nyo nilagay yung isang file, ganitong file, para mabilis siya hanapin and makapag-coordinate to other team members. Okay? Basic tech skills, no? As a VA, you likely use email, spreadsheet, and a lot of programs, no? Such as Google Suite, Microsoft Office. You don't have to be an expert, but it helps to be a bit tech savvy. At least you know how to navigate your computer, know how to navigate simple programs. Okay? And once again, no, lahat naman yan natututunan, lahat naman yan may mga free trials, no? Kailangan mo lang talaga mag-spend ng time to practice and learn it. Okay? Reading comprehension, ayan, very critical yan, no, as a VA. Kasi you'll be expected to work with minimal to no supervision. Para mapagtiwalaan ka ni client mo, you have to have a good reading comprehension. You know how to follow and understand instructions, no, para hindi ka tanong ng tanong. And magagawa mo yung task mo ng maganda. Okay? Hindi naman masama magtanong, pero if that is a simple question, of course, syempre maiirita sa inyo si client niyo. Okay? Lalo na kung it's a very simple instruction lang. Okay? Number 5 is communication skills. Ayan, no? Kasi magko-communicate ka with other professionals or with your boss verbally or in writing. Okay? It's not all the time verbal. No? It's a combination of verbal and written.
Okay, no? Kung para maka-practice ka, try yan, holding a conversation with a friend or a stranger, or you can watch YouTube videos, no? As long as you can relay the information that you want to relay, that is fine. You don't have to be fluent. No, I started as a general VA, halos hindi ako kaya ko ng written, pero sobrang hirap ako makipagkausap talaga sa mga sa mga US dati. So sabi ko, I need to improve on that. So nag-YouTube ako, kumuha talaga ako ng job na voice para mahasa yung communication skills ko. Di dapat tayo matakot when it comes to speaking. No, it's a very good skills to have. Minsan kahit na wala kang experience, no, but as long as you communicate, you communicate really good, they will hire you. I promise you, there are clients na they value communication rather than the experience. Okay? Research skills, no? Minsan, pinag-research tayo ni client, no? Ayan, gagawin din natin yan. Hindi naman all the time, but it's a very good skill to have. Okay? Communication skills, customer service skills, no? It depends if your client is, meron silang other customers na hinahandle, no? And you're expected to man the phone or pick up any call, outbound calls or incoming calls. So, and you have to have a good customer service and as well as communication skills. Ability to meet the deadlines, of course. Kung may pinangako ka kay client na matatapos mo ang isang task sa ganitong time, dapat matapos mo siya ng ganitong time. No? You have to keep your commitments and your promises. Okay? No? And if you can do the task or complete the task before the deadline, that is really, really great. It's a very good habit. Okay? Special skills, hindi nyo naman kailangan ng special skills, but it's a good to have, no? Yung mga graphic designing, video editing, social media management, it's the additional skills that you can provide to your clients. Again, it's not needed, but if you have, that's really good. Okay? Openness to assessment or feedback. Like I said earlier, no? Pag sinabihan ka ng something na hindi mo magustuhan, no, don't take it personally. It's just good business, no? Kahit na sobrang emotional mo dyan, no? I used to be like that. And for the iyak talaga ako pag sinasabihan ako ng gano'n. Hanggang sa parang, na-realize ko na that's how they communicate, that's how they give you the feedback, that's how they want you to improve. Magbabago yung like perspective. Iwanan nyo na yung mga Filipino cultures dito sa Pilipinas when you work in the US. Okay? Any questions when it comes to the skills that you have, no? And skills that you can develop at any time? Make questions? May questions? Wala naman? None so far. Okay, that's really nice. Okay, must-have tools for medical VA. Coach, di ba kanina nagsabi ka na ng mga tools? Iba pa ba tong tools na to? Yes. Iba tong tools na to. Ang pangit ng lasa ng tubig. Lasang kulob. Okay, iba tong tools na to. Itong tools na to, pag tinanong kayo, what are the tools that you are familiar with? No, sinabi sa interview ganon. Ito yung sasabihin nyo. Hindi yung hindi yung computer ha. Ibang tools yon. Okay? Number 1 is for online meetings, no? Okay, so for online meetings, you'll need to connect, no, not just with your client, but as well as the clients of your clients. Mga customer ni clients nyo, no? Depende yon kung ano yung communication skills, communication software or application na gusto nila.
For example, it's Zoom, like the one we're using now. For example, it's Google Meet, o kaya naman Microsoft Teams, Skype, WhatsApp. Yon. No, yun yung pwede nyo sabihin while pag in-interview kayo, what are the tools that you're familiar with? Okay, I'm familiar with, for example, for online meetings, I'm familiar with Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Again, guys, no, meron naman mga free trial ang mga applications and softwares na ito. Pwede nyo siyang aralin, no, at any time that you have available. And it's free, no? At least you know how to navigate. Baka mamaya nag-meeting kayo and hindi mo alam mag-share screen dyan. It's a big red flag pagdating sa client. Okay? Google Meet, no? Magkaiba, they serve the same function with Zoom, but magkaiba sila ng features. Okay? Magkaiba ng ino-offer. Meron ding reaction sa Google Meet, no? Pero, yun, depende kay client kung anong gagamitin nila. So, at least you know how to navigate either or more softwares. Okay, and then that's just the benefits, no, mga for collaborations, for productivity, global reach, no, anywhere in the world as long as you have the internet. Okay? May questions? Online meetings? Very popular na ginagamit is Zoom and Google Meet. Pero, no, hindi lang ito naglilimit to this example. These are just examples. Marami pang iba dyan. Mayroong Ring Central. Iba pa. Marami pang softwares na ginagamit nila. These are just few and the most used. Okay? For online calendars, especially if you're assigned to scheduling appointments or handling events, no, it's very important that you have the online calendars and you're familiar on how to navigate through them. So don't worry, no, when it comes to scheduling and appointments, nasa day 2 natin siya, so matatakil natin siya tomorrow. Okay, some examples are Google Calendar, no, Outlook, which is the Microsoft, Android and your iOS calendar. As long as, no, marirelay mo yung schedule, specific time, specific date, mga kasama sa meeting, and as well as other appointments, lalo na kung isa kang personal assistant. Okay? Okay? You don't have to be an expert, but at least you know how to navigate. You know how to set up an appointment. You're aware of the time zones. Kasi mamaya nag-schedule ka dyan, yung time zone mo is Philippine time and kailangan time zone nila US. No? Magkaibang time ang lalabas sa calendars nyo. It creates confusions. No? And every time you edit a certain calendar, magkakaroon ng notification yung end. Mapa-flood pa yung emails nila. Okay? Grammar tools, no? Especially if you're communicating via written. And hindi ka ganun ka-confident sa skills mo. No, you have grammar tools. You can just install Grammarly, very popular and free. No, it will give you recommendations and it will correct your spelling mistakes and your grammar mistakes. Definitely help with the sentence construction. So, I would advise, no, to install either of these, no. Pwede rin Killbot, no, ginagamit din yun ng iba. Grammarly, ProWriting Aid, Hemingway Editor, anything that you can use, or AI, ChatGPT, anything that you can use. I use Grammarly. Very convenient. Kahit na sabihin na magaling na ako sa English, no, it still helps. Okay? Microsoft Office, no. When you're working kasi online, you will rarely use Microsoft Office. You're gonna use Google Suite. Pero since it's a very good tool, no, and not all clients uses Google Suite, so it's very nice if you can learn Microsoft Office. So Word for documents, Excel for spreadsheets, no, PowerPoint for presentations, Outlook for emails,
OneNote, Access, Teams for meetings. Yan. And then, may nawawalang isa, which is the Google Workspace. Yan. Google Workspace. So, same function as the Microsoft Office, but it is online, no? And it's very popular. Yun ang pinaka-ginagamit na ngayon, lalo na sa VA kasi it's online, no? Anyone can use it as long as you have internet. Yun lang yung downside. Syempre, pag wala kang internet, hindi mo rin siya magagamit. Okay, no? Same purpose, meron siyang Google Word, presentation, and spreadsheets, no, everything, but it's online and cloud-based. So, kahit sino, kasi di ba pag gumamit ka ng Word, hindi ma-access ng isa kasi nasa desktop mo siya. But when you use Google, no, you just going to give them the link and they can access that specific documents online. They don't have to download it. Kasi online na. Okay? And then design platforms, no? Tools that you can use for creative works and design. You don't need to master this, no? You can center it, ma'am. Ano daw? Alin sa center? Hindi pa naka-center yung ano ko. You can control it. Alin? Yung Google. Yes, oo. You can control it kahit na bibigay mo lang yung link and then you can just, they can just go into that document without having to download it on their device. As long as you have internet. And it's auto-save, no? Minsan kasi sa Microsoft, it's not auto-saving, di ba? And nawawala minsan yung file or nako-corrupt. No? And Google, rarely ka makapag-come across. Yes, of course. Okay? Ayan, design platforms. Kung meron kayong mga creative, ano sa mga buhay nyo, kung creative kayo gumawa ng posters or marunong kayo mag-Canva, Adobe, no? These are the things that you can use. Pero, again, it's not needed. Pag meron, kung kaya nyo lang, and then go for it. Pag hindi naman, huwag nyo nang ipilit. Mahihirapan lang kayo. Okay? Hindi naman ang client, when you're virtual assistant, it's rare that you will handle posters or any images. Depende if yun yung job description, ha? But if you're just an admin, no, very rare nyo siya magamit. Okay, VPN, no? Technology that allows you to establish a secure and encrypted connection over the internet, no? Bakit ginagamit ang VPN for freelancers or virtual assistants? Is because, no, some websites are only available in the US. So, pag in-access natin siya, hindi natin siya mabubuksan. So, you need to install a VPN on your device para mabuksan nyo siya. It needs a Philippine, it needs a US server. Okay, no? Some examples are Windscribe, Hola, Nord, Proton. So, I use Windscribe. Highly recommended. It's very easy to use and very easy to install. Okay? Hindi lang naman ito yung mga VPNs out there. Marami pang iba dyan. Yun lang yung ginagamit ko. And daily use ko siyang ginagamit and it never gives me any problem. So, yun yung marirecommend ko sa inyo. Okay? No, time trackers. Again, not all clients will require a time tracker. Pero merong mga iilan na dahil hindi maganda yung iniiwanan ng mga ibang freelancers sa kanila. So, nagkakaroon sila ng time tracker. Ang purpose lang naman ito is to track your time as well as your keyboard activity or your computer activity. So, may mga time trackers na nag-i-install na nag-i-screenshot ng monitor nyo every 10 minutes. Merong ganon. Meron din naman nagmo-monitor ng keyboard, lahat ng keyboard typing nyo, pati ng mouse activity. May mga ganon. So, pag wala kang ginagawa, makikita ni client na naka-idle yung computer mo. Okay? Some examples are si Upwork, meron siyang sarili niyang timer, no? Clockify, Time Doctors, yun yung mga example ng time tracker. Okay?
And then number 9 is password and security, no? Para hindi na kayo share ng password across any platform. So password and security, no, it's an app that you can use na magkakaroon sila ng vault, no, wherein lahat ng password, lahat ng credentials nandun na. And very easy to share amongst the team. You just have to share the link or give an access. And then mag-auto-populate na, mag-auto-fill na yung inyong mga devices. Okay? Some examples are 1Password, LastPass, and Bitwarden. Okay? May questions regarding that? Okay? Medyo mabilis tayo ngayon. 8:28 pa lang. Makikita nyo naman ilang slides na lang. And then tomorrow medyo mahaba. Okay? May questions when it comes to the skills, the tools, pros and cons before we move to knowing your VA careers, no? Itong mga VA careers na to, these are just examples, no, of the these are just examples na pwede nyong applyan or yung mga possible na maging role nyo when you become a virtual assistant. Okay? Hindi naman ito lahat, no? Napakalawak ng VA world. Ang focus lang natin is general, no? But there are other freelancing work as well. For example, copywriting, video editing, maraming scope ang freelancing and becoming a virtual assistant. So, okay? But with the skills that you will learn in this course, no, these are just the possible ones. So, I've also included the roles and responsibilities. So, para pag nagkaroon kayo ng access dito sa slides, no, pwede nyo siyang balik-balikan para ma-check nyo kung ano ba yung mga requirements, no? Again, ito naman, yung mga requirements, hindi naman lahat to, ito yung requirements, guys, ha? Ito lang yung pinagsama-samang requirements across any platforms dyan sa Google na mahanap ko. Para magkaroon kayo ng idea. Okay, none so far daw si Sir Mark. Kayo guys, yung iba dyan, yung 11 people dyan, wala kayong questions? Wala naman? Wala naman. Ouch. Tatanggal ako ng salon pass. Salon pass. Yung back pain ko. Okay. None so far. Okay, none so far daw. Okay, let's move forward to knowing your VA careers. Okay, number 1 is general virtual assistant, no? From the word general, no? Your task could be anything. From responding to emails, to phone calls, from scheduling meetings, from booking travel and accommodations, for example, spreadsheets or reports or calendar or research, no? It will depend on the client. Kung ano yung kailangan nila. Pwedeng presentations lang, pwedeng project management lang, pwedeng ganun. So, from the word itself, general talaga yung gagawin. So, sa akin, general VA siya, more on general personal VA. Ang ginagawa ko is, nag-arrange lang ako ng pictures and then nagagawa ng report. Yan siya. So, hindi lahat ng client nag-offer nun. Okay, no? Again, yung mga iba namang client, no, they are not very picky. No, malalaman nyo na agency yan pag yung requirement niyan is very picky or very parang critical. Yung ang dami na lang requirement, may agency yun. Pero pag direct client, tatanungin ka lang nun, anong naging experience mo? Okay, kung marunong ka naman, why not? Ganun lang. Okay? Okay, and then, familiarity with current technologies, for example, desktop sharing, ganyan. And then, word processing software and spreadsheet, for example, MS Office, o kaya naman, Google Workspace. Kaya naman, knowledge with online calendars and scheduling. No, alam mo kung paano i-handle si Google Calendar or si Microsoft. Ganyan. O kaya naman, phones. So, magaling kang mag-calls, magaling kang mag-emails, mag-message, or any type of communication.
Ganyan. Okay? Yan. Mga organizational skills, time management skills. Ayan yan. Hindi. Yan lang yung some examples of your duties and responsibilities. Okay? Any questions when it comes to general virtual assistant? Wala. Okay. Naulit siya. Ay, doble pa. Okay. Next is administrative virtual assistant. So more on, no, pag admin naman is specific to any back office. For example, mag-answer ka lang ng phone calls o kaya naman kung hindi ka mag-answer, ikaw yung tatawag, schedule ng appointments o kaya naman mag-join ka ng meeting tas ikaw yung magno-notes, no? Emails, correspondence ng memos, letters, ganyan. Filing, more on paperworks ka. Okay? Ayan yung iba naman. Mga reports, ganyan siya. Pag admin, no? More on paperworks. Some requirements are, of course, you have to be knowledgeable in MS Office or Google Suite, Google Workspace, yan. Excellent time management skills, no? And ability to prioritize yung work. Attention to details, may problem-solving skills, may written and verbal communication, organizational skills, no? Ayan. Okay? And may mga training naman yan na pinoprovide si client before you get fully onboarded. Hindi ka naman nila pababayaan. Huwag kayong mag-alala. Mamaya yan, expect nyo pagdating nyo, salang na kayo kaagad. May training naman yan. May additional training naman yan. But it's very like a plus point pag meron ka ng prior training kasi hindi na sila mag-spend ng time to train you. And training is very expensive, no, sa mga companies and very exhausting. Naranasan ko na yan. Ako kasi laging nagtitrain. So, nakakapagod. Siyempre, meron kang task on your own tapos magtitrain ka pa. So, na doble-doble na yung trabaho mo. Okay? Okay, and then executive virtual assistant. Yun naman is you'll be handling, no, yung mga CEO, yung mga higher ups. Pagdating na executive. So, ang i-handle mo sa pag-admin is paperwork. Sa kanya naman, ang i-handle mo is si CEO. Kung ano yung kailangan ni CEO, kung ano yung kailangan ni president, ni owner, ni vice president, no, any higher ups. Okay? No? Whether it be, for example, respond ka ng emails. Yes, oo, definitely. Sabi niya, parang may konting similarity po pala ang general and admin. Yes, meron. Oo, almost the same sila. Depende na, kasi si general is, depende. No, kasi may mga ibang work, no, outside admin, for example. Yun nga, for example, sa akin, good example yun, mag-label lang ako ng pictures. Kaya naman yung iba, ano lang, o kaya yung iba mag-search sa Google ng yung mga nagle-label ng nagpa-plot ng iba-iba. Yes, mas focus sa records and files reports si admin. Okay? Ayan siya. So, kung ano man yung kailangan ni executive, kung sa meetings, kailangan niya sa meetings ikaw, pupunta ka sa meetings, may kailangan kang tawagan mo yung meeting. Mag-schedule ka ng appointment niya, schedule mo yung appointment niya. So, para kang naging personal VA ni CEO. Keep it simple. Pero ang tawag doon, executive, kasi higher ups yung inaasikaso mo. Okay? Ayan siya. Okay, again, hindi kailangan ng masyadong experience as long as magaling ka makipag-communicate. Okay? And then, real estate virtual assistants. Meron din yon. But, ito naman is focusing on real estate, no? Sa mga properties. And as well as phone calls, no, ng mga potential buyers, scheduling meetings for viewing, ganyan. O kaya naman, maghahanap ka ng
lot to sell, property to sell, no? And anything in between selling and communicating with the client, plus processing requirements or closing calls, ganyan, yun yung kasama. Related, lahat lang ng task mo is related to real estate lang or any properties. Okay, yung mga requirements, of course, meron ding yung iba, may sales experience, gusto nila yung may mga sales experience, magaling makipag-communicate and makipag-sell ng items, ganyan siya. Okay? Related naman to sa properties. Okay? And then, medical virtual assistant, yun naman. So, kung si real estate virtual assistant focusing on real estate, si medical is focusing on medical. No? Anything medical related. Clinics, patient visit, medications, check-up, follow-up, annual physical, laboratories, no? Anything medical related. Yun naman si medical virtual assistant. Okay? Yan siya. Sa mga gusto mag-medical virtual assistant, meron din kaming medical virtual assistant training course. Nag-plug in pa, no? Nag-advertise pa. Ayan. Yan naman ang aking current work ngayon. Okay? And then, bookkeeping virtual assistant, no? Kung si real estate, focus on real estate. Si medical, focus on medical. Si bookkeeping is focused on financials and bookkeeping. Kasi, ang mga taga-US, no, they are really focused on their financial transactions kasi they are very diligent, no, with their taxes. And not just mga taxes, no, pag it comes to bookkeeping, meron din to sa mga companies, no, na nagkakaroon ng any financial transactions. For example, mga pasahod, mga salaries, mga transactions from companies to companies. Ayan. Yun naman sila. Okay? Yung iba nga lang na bookkeeping, no, they require bookkeeping experience. Yun lang yung downside nito. Pero I think, no, I know maraming nag-o-offer ng bookkeeping course sa online, no. Unfortunately, wala pa kaming ganyan kasi wala pa akong kilalang bookkeeping. Bookkeeper, no, yan. And yung iba naman, no, lalo na sa mga agencies here in the Philippines, they require someone na merong accounting degree. Okay? And then, social media virtual assistant or yung mga social media managers, no? They handle naman yung mga social media platforms ni client. So, whether it be Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, anything, no, na merong social media ni client. Yun naman sila. Ang main responsibilities nila is to post, monitor, comment, no, interact, and maintain yung social media presence ni client. No, sometimes, no, they do analysis, no, o kaya naman they do the sales within social media. Nagawa sila mga posters, mga engaging posts, no, yun naman yung mga ginagawa nila. Okay? Kung meron kayong like passion when it comes to social media and magaling kayo mag-isip ng mga captions, no? One options for you. Ako kasi wala talaga akong ganyan. Wala akong ano. Ang hirap umisip ng caption. Okay? Yan naman yun. Pero may iba talagang skill talaga nilang mag-social media. Edit ng mga pictures, ganyan. Very galing. Amazing. Okay? Ayan, yan na yung last nating examples. And that concludes, no, our day 1 training for General Virtual Assistant. Ayan siya. Ang introduction. Introduction pa lang yun, guys. Ilang oras yun? No, very short lang. 2 hours lang, oh. Okay? Okay, any questions that you guys have?
Nawala yung quotation ko. May quotation ako dyan sa end eh. Hindi ko siya nasama dito. Hanapin natin siya dito. Saglit. Kasi iba may notes ko na sobrang papangit. Ayan. Ayan yung aking, quotation. Quotation. May quotation ako dapat eh. Closing, diba? Okay. Kayo ba? May questions ba kayo, no? Any questions that you have when it comes to freelancing or VA world? More on appreciation po siguro ako sa day one session niya. Na-enlighten po ako sa iba-iba po. Yes, oo. And then very nice naman na somehow naka-enlighten kami no sa iyo, ma'am. And ganun, iba-iba talaga. Nung pumasok din ako sa VA world, no, akala ko iisa lang yung trabaho. Akala ko isa lang yung like, general virtual assistant. Akala ko yun lang. Kasi yung training ko, hindi naman sinabi sa akin na marami palang iba. No? And yung training ko that time, mas naintindihan ko yung difference. Oh, that's really nice, no? That's really nice. Screenshot ko nga to. Ayan, nag-smile lang ako konti. That's really nice and I'm really thankful na naintindihan mo yung difference niya. Nung nag-training kasi ako, no, ang dami niya binigay na information sa akin. Merong general, tapos pinaaral pa sa amin yung social media, pinaaral pa sa amin yung project management, pinaaral pa sa amin yung WordPress or yung mga website, which is from a beginner standpoint, no, hindi mo alam na at kailangan ko ba itong aralin lahat? And it's overwhelming. The information is too overwhelming. Kasi ang social media is an entirely different topic. Sobrang laki sobrang laki ng topic niyan. Ang dami niyang subtopic. Same with website, no? Ang hirap kaya gumawa ng website. But pinagsama nila yun sa isang like training course. And ikaw as a newbie, malilito ka talaga. And ang dami ko ring nakausap no from batch 1 to batch 12 ng general VA plus batch 1 and batch 2 ng medical VA. And ganun nga yun na experience nila. And nakakalito. So parang yung iba, nalolost talaga sila kung saan sila magsisimula, kung ano ba yung mga difference. So, ayun. And I really understand you on that. Oo. Akala ko po dati same lang, pero now I realize na we must understand alin po yung mga types. Yes, of course, oo. May mga ibang types na pwedeng i-offer. Malay mo, nag-offer tayo ng offer tayo ng medical, ng social media. O kaya naman nag-apply tayo sa social media pero hindi naman pala tayo okay sa social media, di ba? May mga talagang specific words na it's really not cut out for us. And dun tayo sa magaling tayo. Kaya meron tayong tinatawag na niche wherein kung saan mo talaga gusto, dun ka. For example, ako gusto ko talaga medical, so dun talaga ako nag-focus. So nag-start lang ako, okay, starting point, stepping stone, no? And then project management, and sobrang hirap niya, no? Ang hirap makipag-coordinate. And feeling ko parang magmamatch ako sa medical. Parang andun yung skills ko. Parang dun ako parang magaling. And that was parang correct. Yung intuition ko is correct na, okay, dun pala talaga ako. Bagay pala talaga ako sa medical. Kaya naman yung iba naman is from medical standpoint na hindi pala sila talaga bagay to medical. So naging may mga video editors na, may mga social media manager na, ganyan. So yes, it's very different talaga. Parang sinasabi mo na rin yung passion mo nandoon. Oo, pwede naming mas aralin at mai-offer sa client. Oo. Of course, we want to offer yung best natin, di ba? Totoo po yan, coach. Oh. Very real naman. Okay. Ayun. And then, reminder ko lang, no, to book your one-on-one coaching session, no? Kasi magkakaroon na ng telemed this coming September 8 to 10 and podiatry and batch 3 ng medical VA. So, para mas ma-accommodate ko kayo before that time, mag-book na kayo ng one-on-one. Again, yung one-on-one is free, no? And you can book it in my Calendly link. I think naman na-send sa inyo sa Gmail nyo along with the training training link.
So, kung hindi man kayo naka-receive, pa-double check na lang ako, no? Let us know para mabigay ko sa inyo yung Calendly link ko para makabook kayo ng one-on-one. So, ano ba yung mangyayari sa one-on-one? In case meron kayong additional questions na gusto nyong masagot, no? Syempre, yung iba nahihiya mag-type, nahihiya mag-chat dito, no? And I totally understand you. And you can just book your one-on-one and then pag-usapan natin sa one-on-one mo kung gusto mo ng advice, kung gusto mo ng anything na gusto mong pag-usapan sa one-on-one. Again, it's free. Kasama yun sa binayaran niya. Okay? Any other question? Request ko pala na if you can leave a feedback on our Facebook page, that would be really nice. And if okay lang naman, if gusto niyo na mag-give ng feedback ngayon, okay lang. Pero if okay lang after day 3, it's fine as well. Kukulitin naman kayo ni admin. Kukulitin kayo ni admin para magbigay kayo ng feedback. Okay. Yan. May question po ba, no? Kumain na po ba kayo? Ano po bang mga ulam nyo? Pengi naman. Oh, nanghingi pa na ulam. Paano naman? Pag-grab naman. Okay. May mga question pa? Wala na kayong question? Bigyan kayo 5 minutes para mag-type. Baka mamaya nagta-type pa kasi ask ka ng ask. Nagta-type pa nga ako eh. Hintayin ko kayo mag-type. Mahanapin ko lang yung day 2 topics natin. Ayan, ito yung day 2. Yeah, so we're going to talk about inbox and email management tomorrow, setting up your inbox, no? Calendar din, magta-try tayo mag-schedule, no? And then basic project management and then basic CRM. Okay, may question ba? Additional question? Ayan. Para sakto 9 PM tayo mag-end. 8:42 pa lang, meron pa kayo 18 minutes. Oh, 18 minutes para mag-isip, no? Hintayin ko kayo. Okay. Oh, that's really nice. Oo, kasi mostly talaga ng question na hindi nasa day 2, nasa day 3. Nasa day 2 pala yung nasa day 2. Okay, nasa day 2. Sige, bukas nyo na lang itanong para may itanong kayo bukas. Nung pinakamaraming tanong na nare-receive ko is on the day 3. Kasi dyan na yung resume, ano yung mga tips, saan ako mag-a-apply, yun na yun. Ayan. Nasa day 2. Okay, sige. Okay, nasa day 2 daw ang kanyang kanyang mga training. Kanyang mga questions. And that is fine. Okay, saglit. Okay. Saglit na. Bakit di ko ma-enlarge? Okay. Okay. If nasa day 2 ang inyong mga question, no, sa day 2 na lang tayo magtanong. And let's end the session, no? Ngayon, 8:43 PM. And then if you have additional questions, no, just let me know. Medyo naliwanagan daw siya today. That's really nice and I'm so happy na naliliwanagan ka today. Okay? And then, same link lang for tomorrow, 7 PM to 10 PM. No? Hopefully, ma-maximize natin yung 10 PM kasi marami kayong questions tomorrow and then marami tayong gagawin tomorrow. And happy weekend, everyone. No? Kumain na po kayo. Okay, and see you tomorrow. Thank you so much. No, that's really nice to hear. Ni-screenshot ko na kasi natuwa ako talaga. Thank you so much, no? Keep safe and dry po, no, sa mga binabagyo na dyan. Okay, now see you guys tomorrow and happy weekend. Thank you so much. See you bukas.
Okay. Thank you. Sige na, pwede na kayo mag-leave. Pwede na kayo mag-leave. Ako nagli-leave, binaya din ako mag-leave eh. Thank you so much. See you tomorrow.